Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Lito. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Aklan. Nang mga panahong ito, tuwang-tuwa si Lola Miling habang nakatitig sa mga batang nagtatakbuhan sa lilim ng mangga. Kabilang sa mga ito ang apo na si Toto. 7 anyos. Ganito ang madalas sa tagpo sa araw-araw. Ngunit may napansing kakaiba ang matanda ng araw na yon. Lito, kilala mo ba yung batang yan? Yung nakaupo sa sagingan. Kanina ko pa siya napapansin. Hinintay ko lang lumapit sa mga bata. Hindi namang kumikilos. Meron bang bagong lipat sa malapit? Kawawa naman siya Mag-isa lang. Parang gustong makipaglaro kaso nahihiya sa inyo. Wika ni Lola Miling sa panganay na apong si Lito. Hindi ko nga po alam kung may bagong lipat pa dito sa atin. Kahapon ko pa napapansin yung batang yan. Doon sa pinaglalaroan namin ng basketball. Ganyan din siya. Nakaupo sa malayuan. Matatakotin nga po Kasi noong sinubukan naming lapitan, bigla naman pong tumakbo. Tugon ni Lito. Ganoon ba? Kawawa naman siya, walang kasama. Siya nga pala, apo. Pakitawag na nga rin yung kapatid mo. Manananghalian na tayo. Bihisa mo na rin dahil malamang basang-basa yun ng pawis. Sa kusina na ako pupunta ha. Maghahanda na ako ng lamesa. Wika ni Lola Miling. Sa kalagitnaan ng pagsasaayos ng hapag, pasulyap-sulyap si Lola Miling sa bintana kung saan direktang matatanaw ang kinaroroonan ng bata. Nang mga sandaling yun, hindi niya maiwasang maawa. Malapit ito sa mga bata kaya ganoon na lamang kadali mapukaw ang damdamin. Nang makauwi naman ang mga apo, kagad silang nagsalos sa pagkain. Ngunit naroon pa rin ang bata na mga sandaling yun, kaya hindi na ito nakapagpigil. Lito, lapitan mo na nga yung batang yon at papuntahin rito. Tanghaling tapat na pero hindi pa rin umaalis. Baka walang uuwian yan. Siya na lamang yung nasa labas. Nakauwi na si Toto at yung mga kalaro niya. Puntahan mo na at papakainin natin. Wika ni Lola Miling. Kagad naman itong naghanda ng pinggan at kubyertos. Lola, sigurado ka po ba? Parang kakaiba naman yung batang yan Ewan ko lang din pero ang sabi po ng kaibigan kong si Makoy, duda siya na matino yan Sa enerhiyang inilalabas ng batang yan, nasabi pa nga ni Makoy na baka aswang yan. Wika ni Lito. Dali-dali naman itong hinampas ni Lola Miling dahil hindi nagustuhan ang inasal ng apo. Ay nako, ikaw Lito, kung ano-ano kagad yung sinasabi mo. Ang dali mong manghusga ng tao. Yan na ba yung napapala mo sa pakikipagbarkada sa Makoy na yan? At sa iba pang kung sino-sinong tambay dyan? Umayos ka ha. Puntahan mo na yung bata. Nang makakain siya rito kasabay natin. Wika ni Lola Miling. Napakamot na lamang sa ulo si Lito. Labag man sa loob ay sumunod pa rin sa utos na matanda. Nilapitan niya ang bata ngunit tumayo ito at dahan-dahang naglakad palayo. Mababakas ang takot sa muka. Kagad namang nagpaliwanag si Lito. Bago pa tuluyang maging masama ang tingin nito laban sa kanya. Teka lang naman bata. Aba, kung makaasta ka, parang kriminal ako Ito naman, naawa si Lola Miling kaya gusto niyang ayain kang kumain.
Lika, punta tayo sa bahay. Mababait kami kaya wala kang dapat ikatakot. Wika ni Lito. Iniabot niya ang mga kamay. Ngumiti na rin para bumigay ang bata. Hanggang sa nagtagumpay naman itong madala sa tahanan. Ngunit habang tumatagal, hindi nagiging komportable. Pakiramdam ni Lito ibang nilalang ang kasama. Nakaupo ito sa tapat niya. Tahimik lamang na kumakain. Habang si Lola Miling naman, salita ng salita kahit hindi sumasagot ang bata. Nagtatanong kung ano ang pangalan, sino ang mga magulang, at saan ang tirahan. Ngunit wala itong nakuhang sagot. Sa pagkain lamang nakatuon ang atensyon. Sa kabilang banda naman, tinitigan ni Lito ang bata. Kagaya ng napag-usapan nila ni Makoy, kakaiba nga ang presensya nito. Hindi rin nakaligtas ang masamang amoy na dahan-dahang umaalingasaw. Naguguluhan pa nung una kung saan ang gagaling. Lola, wala ka bang napapansing nangangamoy? Parang may malansa pero imposibleng galing sa pagkain eh. Dahil gulay lang naman yung ulam natin. Ilang araw na rin tayong hindi nakakakain ng anumang karne. Wika ni Lito. Oo. Meron nga pero baka galing sa labas. Alam mo na nasa unahan lang yung tambakan ng basura. Mahangin din baka natangay ang amoy. Tugon ni Lola Miling. Hindi po Lola. Parang galing sa batang yan oh. Hoy bata, ilang araw ka na bang hindi nakakaligo at ang baho mo? Daig mo pa yung isda sa pagiging malansay. Diretsahang wika ni Lito sa bata. Napatingin ito sa kanya ngunit kagad ding nag-iwas. Kasabay ng pagtakbo sa labas ng tahanan. Dahil dito, mas lalong lumakas ang duda niya na totoo ang sinasabi ng kaibigan. Na posibleng hindi ordinaryong tao ang batang yun. Ay nako Lito, napakabastos mo talaga. Kitang nahihiya na nga yung bata. Pinagsabihan mo pa ng masasama. Umalis tuloy. Umayos ka talaga dahil kaunti na lang ang kulang. Malilintikan ka na sa akin. Wika ni Lola Miling. Tumawa na lamang si Lito. Nagpaliwanag kung bakit yon ang sinabi ngunit ayaw maniwala ng matanda. Napabuntong hininga na lamang siya at binalingan ang bunsong kapatid para balaan. Toto, tandaan mo yung itsura ng batang yun ha. Huwag kang makikipagkaibigan o kahit na lumapit kasi hindi siya kagaya natin na tao. Isa siyang halimaw. Gusto mo bang makipaglaro sa ganon? Kakainin ka tapos papatayin. Sige ka. Pananakot ni Lito. Kagad namang umiling si Toto. Sila na lamang dalawa ang nagpatuloy sa pagkain dahil nawala ng gana si Lola Miling. Umalis ito at nagpunta ng sala para makinig sa radyo. Pagsapit ng hapon, bumalik si Lito sa bakanting lote kung saan sila madalas na naglalaro ng basketball kasama ang mga kaibigan. Sila pa lamang ni Makoy ang dumating. At habang nagpapamalas ng galing sa paglalaro, napag-usapan nila ang bata. Makoy, nakita ko ulit yung bata kahapon. Yung sinasabi mong hindi ordinaryong tao. Nakasama ko pa nga saglit eh. Nakasalo pa sa pagkainan. Tama ka nga. Kakaiba yung presensya niya tapos nangangamoy malansa na parang may langis sa katawan. Ewan, hindi ko mailarawan ng mabuti tsaka masakit sa ilong eh. Wika ni Lito. Naku, unang tingin pa lang, duda talaga ako na isa siyang aswang eh. Hindi naman sa nagmamagaling pero alam mo naman na ang tingero yung yumao kong Lolo Teresito eh. Nagkukwento siya sa akin kaya may alam ako sa mga bagay-bagay pagdating sa ganyang nilalang.
Minsan pa nga akong tinuruan kung paano mamuksa eh. Kaso hindi ko lang naituloy ang pagsasanay ko. Kasi ayun, sumakabilang buhay si Lolo. Basta Lito ha, huwag kang magpapalinlang sa batang yun. Masama talaga yung kutob ko sa kanya. Tugon ni Makoy. Maiba nga tayo. Paano natin malalaman kung ano yung pakay ng aswang sa isang lugar? Pati yung mga kilos na kahinahinala. Para naman may alam ako kung sakaling may babalaking masama yung batang yun. Maganda yung katanungan mo. Pero limitado lang yung alam ko, baka makulangan ka. Base sa mga natutunan ko kay Lolo, huwag mong gamitin yung mga gamit ng isang taong aswang. Dahil posible kang mahawa. Tapos kung napapansin mong may inuusal na salita o kahit sa tahimik na paraan, pambibiktima na yan. At kung masyado ring malapit sa mga bata, lalo na sa sanggol. Nako, yan lang yung mga natatandaan ko eh. Pagpapaliwanag ni Makoy. Tumigil sila sa paglalaro nang mapansin ang napag-usapang bata. Nasa kalayuan lamang, ngunit titig na titig sa mga kabataang naghahabulan sa malawak na kapatagan. Wala itong ibang ginawa, kundi ang titigan ang mga batang naghahabulan. Saka na lang tayo maglaro ha. Bantayan natin yung isang yan. Baka kung ano pa yung gagawin eh. Mas mabuti nang mapansin natin kagad. Wika ni Makoy. Naupo sila sa tabi. Palihim na nagmasid sa bata. Malayo man ang distansya, malinaw pa ring nakikita ang mga kilos. Nanatili itong tahimik makalipas ang ilang sandali. Umabot pa ng ilang oras ang pagtingin sa paligid. Sa mga kabataang naglalaro lamang ang mga mata. Ni hindi man lamang ito sumulyap sa kanila. Sina Makoy at Lito na ang nagreklamo dahil palubog na ang araw ng araw na yon. Ano ba yan? Masakit na yung puwet ko kakaupo ah. Nangangalay rin yung mga paa ko kakatayo. Upo-tayo lang yung nagagawa natin eh. Paggabi na, parang wala namang balak kumilos yung batang yan. Sa tingin mo ba, nagsasayang lang tayo ng oras kakabantay? Tanong ni Lito. Tinitigang mabuti ni Makoy ang pasli. Dahan-dahang kumunot ang noo nang mapansin ang paggalaw ng bibig nito. Meron itong sinasambit na kung ano. Dali-dali siyang tumakbo palapit at sinigawan. Aba, loko! Uy bata, anong ginagawa mo ha? May sinasabi ka ano? Orasyon ba yan? Hoy, bumalik ka nga rito! Wika ni Makoy. Hinabol ng binata ang bata. Sumunod din si Lito kahit nagtataka. Pati ang mga kabataang naglalaro at iilang tambay ay napapatanong na sa habulang nangyayari. Hanggang sa nakarating sila sa kabilang sitio. Napasuot sa kakahuyan at doon napahinto. Hindi nila naabutan ang bata. Kumpirmado Lito, aswang nga yung batang yun. Nakita mo ba kung paano niya ako tignan noong sinigawan ko? Malinaw sa reaksyon niya na meron siyang binabalak na kasamaan. Wika ni Makoy. Hindi na nito naitago ang galit. Pinagsisipa pa ang mga halaman sa tabi. Kung ganun, tama nga yung hinala natin. Makoy, ano nang mangyayari? Sa tingin mo ba, may epekto yung kung anumang mga sinabi mo kanina? Oradon? Ano yun? Tanong ni Lito. Orasyon yun pare. Hindi ko alam eh. Pagtingin ko kasi umuusal na kagad. Sana naman wala. Kasi kung meron, mukhang mapipilitan akong hiramin yung kagamitan ni Lolo Teresito para mapuksa yung aswang na yun. Magtago man siya kahit saang lupalop. Mahahanap at mahahanap ko siya. Seryosong wika ni Makoy. Kagad namang napatingin si Lito sa kanya. Hoy, yung anting-anting sa kagulok yung tinutukoy mo, di ba? Makoy, huwag ka nga magbida-bida.
Sagradong kagamitan yun ni Mang Teresito. Tapos papakialaman mo. Di mo nga siguro alam kung paano gamitin yun eh. Sumalangit nawa yung kaluluwa ng lolo mo. Wika ni Lito. Aba, wag mong mamaliitin yung mga kakayahan ko ha. Oo, maiksing panahon lang yung ginugol namin ni lolo nung tinuturuan niya ako. Pero Lito, wala pa akong muwang sa mundo, nakikita ko na yung pinagagagawa niya. Sa mga sandaling aktwal akong sinanay, kaunti na lang yung kulang kasi marami na akong alam eh. Ikaw naman, wala kang tiwala sa kaibigan mo. Apo ito ng mamamatay aswang no? Wika ni Makoy. Labis pa nitong ibinida ang sarili. Natawa na lamang si Lito sa mga sinasabi nito. Alam niya ang nangyayari sa pamamahay ng kaibigan. Dahil minsan nang bumisita sa tahanan nito at nanood sa galaw ng yumaong manunugis. Ngunit ang hindi niya kayang paniwalaan ang kakayahan ni Makoy na humawak ng mga kagamitan sa pamumuksa ng aswang. Makauwi na nga lang. Pumasok yata sa ulo mo yung hangin noong nagtakbuhan tayo eh. Kaya ang taas ng lipad mo. Puro kakalokohan eh. Marunong ka dyan. Tara na nga. Wika ni Lito. Nauna na ito sa paglalakad. Ipinagtanggol pa ni Makoy ang sarili. Ngunit hindi niya na ito pinakinggan. Pagkabalik ng tahanan, naabutan ni Lito si Lola Miling. Nakakagaling lamang sa kapitbahay. Sabay silang dumating mula sa kani-kanilang mga lakad. Magtatanong sana kung ano ang ginagawa nito roon. Hindi ugali na matanda ang sumadya sa ibang tahanan. Kaso nga lang naunahan siya nito. O Lito, naku, wag kang umalis ng tahanan ha. Tignan mo yung apo ni Aling Dina. Iyak ng iyak kasi masama yung pakiramdam. Ang taas-taas ng lagnat. Ayaw nagwawala pa. Ang sabi nila, baka nagkasala sa mga engkanto. Kaya nagkaganon. Wika ni Lola Miling. Wala si Lola. Ako pa talaga yung pinagsasabihan ninyo. Dapat nga po si Toto. Kasi mas bata yun sa akin eh. Sa tanda kong to, kaya ko na po yung sarili ko. Hindi kailangan ng paalala. Nag-iisip din naman po ako, no? Tugon ni Lito. Ay, nako. Yan ka na naman, apo. Ayusin mo yung pagsagot kung ayaw mong malintikan, ha? Hindi ko pa nakalimutan yung ginawa mong pambabastos sa pagkainan kanina. Dinagdagan mo na naman. Kapag ikaw hindi kumatansya, ha? Siya nga pala. Puntahan mo si Toto doong kina Aling Dina. Nakikiusyoso din sa nangyari sa kalaro niya. Pawiin mo na. Oh, kita nyo na? Ako po yung pinagsasabihan nyo ngayon. Tapos yung dapat palalahanan, naroon sa kabilang bahay. Si Lola talaga eh. Ito na po, pupuntahan ko na. Wika ni Lito. Napailing na lamang sa sinabi ng Lola. Pagkarating sa tahanan ng kapitbahay, naabutan ni Lito ang tagpong pagwawala ng apo ni Aling Dina. Kaedad ito ng kapatid, matalik na kaibigan at kalaro sa araw-araw. Nang mapagmasdang mabuti ang bata, nawawala na ito sa sarili. Naghahagis ng mga gamit at hinahampas ang sariling ulo. Hindi din ito matigil sa pag-iyak na para bang may masakit sa kaloob-looban. Nababahala na rin ang mga nakakatandang kasama dahil ito pa lamang ang unang beses na nangyari yun. Nang makita ni Lito ang kapatid, kinalabit niya ito at pinauwi. Ay nako, ikaw na bata ka. 7 anyos ka pa lang. Pero inuugali mo na yung pagiging tsismoso no? Ba't ang angas pa ng pormahan mo? Nakaamba ka pa sa bintana. Umayos ka nga. Hindi ka namin pinalaki ng ganyan ha? Wika ni Lito.
Kuya, bakit naman po nagkaganon si Memo? Ang saya namin kanina habang naglalaro eh. Tapos bigla po siyang umuwi at sumisigaw. Umiyak po siya ng walang dahilan. Nagbabasag din ng gamit. Ano po ba talagang meron sa kanya, kuya? Tanong ni Toto. Huminto ito sa paglalakad at inosenteng tumitig sa kanya. Ewan ko, hindi ko din alam. Mas mabuti pa siguro kung umuwi na lang tayo bago pa tayo mapalo ni Lola Miling. Gabi na pero nandito ka pa sa labas eh. Sa ginagawa mong to, pati ako mapipingot sa tenga. Bilisan mo na nga lang. Wika ni Lito. Pagkarating sa tahanan, kumain lamang ang mag-anak at matapos ay nagpahinga. Makalipas ang ilang mga oras, naalimpungatan si Lito sa ingay ng kapitbahay. May distansya naman sana kaso sa sobrang tahimik ng paligid. Madidinig mo ang pag-iyak ng bata. Ang apo ni Aling Dina. Hindi siya makatulog kaya sa sala na lamang naupo. Hinihintay kung kailan matatahimik. Ngunit pumatak na lamang ang madaling araw. Ganoon pa rin ang sitwasyon At dahil sa galit, sumilip ito sa bintana para tignan kung pwede bang lumabas. Balak pa sanang makiusisa sa nangyayari. Ngunit pagkabukas pa lamang ng bintana, bumungad na ang kung anong nakadapang nilalang sa lilim ng manggahan. Pagapang-gapang ito. Dali-daling kumuha ng debateryang flashlight si Lito para ilawan yun. Ngunit nang mapansing nag-iba ang hugis ng anino at naging tao bigla, hindi siya nakakilos na mga sandaling yun. Nagulat ito sa nakita. Nanatiling kasunod na namalayan ay ang sigawan mula sa tahanan ni Aling Dina. Lito, huwag kang magkakamaling lumabas ha. Hindi natin alam kung ano yung nangyayari. Baka mamaya may masamang loob tapos madamay pa tayo. Diyan ka lang. Pagpigil ni Lola Miling sa tangka niyang paglabas, nakita niya si Makoy na tumatakbo papunta sa kabilang bahay. Kaya gusto sanang pumunta. Lola, naroon naman po si Makoy oh. Mas mabuti nga na pumunta rin ako para makatulong eh. Baka mamaya kung ano na yung nangyayari doon. Kawawa naman, puro mga bata yung kasama ni Aling Dina. Pagpupumilit ni Lito. Aba, bakit naman Aber? May magagawa ka ba para lumabang kung sakaling may masamang taong nanloob roon? Magtigil ka nga. Wika ni Lola Miling. Kaya wala nang nagawa si Lito kung hindi pakinggan na lamang ang ingay sa labas. Ilang sandali pa hindi lang naglalakihang boses ang madidinig. May sumisigaw pa ng aswang. Nako, hindi pala masamang tao ang nanggugulo sa mga oras na ito. Isa palang halimaw. Diyos ko, ilayo nawa sa kapahamakan ng mga tao rito sa atin. Wika ni Lola Miling. Sinara nito ng maayos ang mga bintana at pinto sa pag-aalala para sa kanilang kaligtasan. Sa kabilang banda naman, sinikap ni Lito na malaman ang nangyayari sa labas. Lumipat ito sa kanyang kwarto at doon nakiusyoso. Nakaharap ang bintana nito sa tahanan ni Aling Dina. At kahit na may kalayuan, nakikita pa rin ang kaganapan dahil maliwanag ang buwan ng mga sandaling yun. Unang bumungad si Makoy na tumatakbong bumalik. Tinawag niya ito. Makoy, anong nangyayari? Bakit biglang nagkagulo? May aswang ba? Yun ba yung sigawan kanina? Tanong ni Lito. Di ako sigurado kasi wala akong nakita eh. May biglang tumakbo doon sa likod. Sumigaw sila na aswang kaya hinabol ko kagad. Pero wala naman akong naabutan. Wala din akong napansing amoy ng aswang.
Baka nagkamali lang sila. Alam mo naman yung mga tao rito sa atin. Basta gabi at merong kaluskos, may isip kagad na aswang yun. Pagpapaliwanag ni Makoy. Sandali, yan yung gulok ng lolo mo, hindi ba? Bakit dala-dala mo? Makoy, nagpapabida ka na naman oh. Isauli mo nga yan sa lagayan bago pa magamit sa mali. Ito talaga, nagbibida-bida na naman. Wika ni Lito nang mapansin ang patalim na nakasukbit sa tagiliran ni Makoy. Hoy, huwag mo nga ako malitin sabi. Anong magamit sa mali? Tsaka, anong akala mo sa akin? Tatanga-tanga. Marunong ako at alam ko kung saan, paano at kailan ito gagamitin. Wala ka talagang tiwala sa akin no? Maghintay ka. Dahil balang araw, makikita mo kung gaano ko kahusay pagdating dito. Wika ni Makoy. Nek mo. Umuwi ka na nga lang. Tahimik na rin naman yung kabilang bahay. Mukhang wala nang problema. Mabuti tumigil sa pag-iyak yung apo ni Aling Dina. Ang lakas makadaing. Parang kinakatay pa nga na baka. Alam mo Lito, ula ko. Biktima na ng aswang yung apo ni Aling Dina. Naalala ko kasi noong isang beses na sinama ako ni Lolo sa panunugis. Dumayo kami sa Karatig Bayan para lang matulungan yung pamilya na may ganyang klaseng sitwasyon. Ganyan na ganyan talaga. Tapos paglipas ng mga araw, unti-unting nagbabago yung ugali. At kapag hindi naagapang kagad, magiging aswang yun ng tuluyan. Wika ni Makoy. Napakunot ang noo ni Lito. Kalaunan, napatingin sa kaibigan ng maalala ang pinagdududahang bata. Makoy, paano kung tama ka nga ng hinala? Hindi ba yung bata na pinagdudahan natin palaging nakatitig sa apo ni Aling Dina? Paano kung hindi na ituloy ni Lito ang sasabihin dahil sa pagkaramdam ng kilabot? Pati si Makoy natahimik bigla sa naalala. Malalaman din natin yan. Pero wala tayong magagawa Ano ba yung alam natin sa gamutan? O sige, mauuna na ako ha. Bukas na lang ulit tayo mag-usap. Wika ni Makoy. Matapos ang gabing yun, lumipas pa ang ilang araw na wala namang nangyari. Ngunit dumating sa puntong nagkatotoo ang sinabi ni Makoy. Ang apo nga ni Aling Dina na si Memo, ibang-iba na ang kinikilos kumpara sa dati. Sumama ang ugali nito. Palaging nagbubuhat ng kamay. Nangangalmot na lamang bigla. Ayaw sa tubig. Kain ng kain ngunit hindi nabubusog. Hindi rin makausap ng maayos. Hindi malapitan. At palaging nahuhuling umaakyat sa bubong. Kapag nakakalabas naman ay nananakit ng kahit na sinong malapitan. Kaya mabigat man sa kalooban para sa pamilya. Ngunit napilitan ang mga itong ikulong ang bata. Hanggang sa isang gabi, habang nakatambay sina Makoy at Lito sa bakuran, napansin nila ang paglabas ni Memo. Mabilis itong tumakbo. Sinundan ito ng dalawa. Pinagmasdan sa malayuan ng kilos. Dumiretso ang bata sa manuka ng kapitbahay. Naroon ito sa dulo ng bakanting lote. Malayo sa kabahayan at walang nakabantay na mga sandaling yun. Pagkapasok pa lamang sa kulungan, kagad nang sinunggaban ang mga manok. Kinagat ang leeg at sinipsip ang dugo. Dahil sa nakita, kagad binunot ni Makoy ang gulok at sinubukang pigilan ang bata. Habang si Lito naman, sa kabilang banda, hindi makagalaw sa kinatatayuan. Pinaghalong gulat at takot ang nararamdaman. Ito pa lamang din ang unang beses na nakita si Memo sa loob ng ilang araw na pagkakakulong. Napakadungis
Mabaho ang amoy at hindi na taos sa paningin. Dito, anong tinatayo-tayo mo dyan? Tumulong ka nga rito. Uubusin ng aswang na to yung mga manok. Wika ni Makoy. Nag-aalangan itong sakta ng bata dahil naaawa. Ilang taon nang kilala at tinuring na rin nakababatang kapatid. Sinubukang pigilan ngunit wala sa sarili na tinaga ng umatake sa kanya. Sa braso ito natamaan at humiyaw ng napakalakas. Makoy, tinaga mo si Memo. Paano yan ngayon? Nag-aalalang wika ni Lito dahil natauhan ang bata pagkatapos magtamo ng sugat. Umiiyak ito na parabang inosenteng paslit na inaway ng kanyang kalaro. Napukaw naman ang kanilang damdamin at dali-daling tinulungan. Kinarga pa ito ni Makoy mula sa likuran. Ang sabi ko naman kasi sa'yo huwag kang magbibida-bida sa paggamit ng gulok na yan. Tignan mo, nasugatan mo pa si Memo. Kawawa naman yung bata Wika ni Lito. Lito, hindi mo ko masisisi. Nakita mo naman yung nangyari, hindi ba? Inatake niya ako habang nasaan yung aswang siya. Ano nga naman hayaan kong patayin niya ako. E di, ako naman yung nasa masamang kondisyon kung nagkataon. Wika ni Makoy. Napahinto ang dalawa sa kalagitnaan ng bakanting lote nang makitang paparating si Aling Dina. Kasama nito ang asawa, parehong nag-aalala. Kagad namang sinabi ng dalawang binata ang totoong nangyari. Ngunit hindi naniwala ang matanda. Sa halip sila pa ang nasisi. Ngunit kalaunan, hindi pa man nakakalayo si Aling Dina bitbit ang apo. Bigla siya nitong sinunggaban at pinagkakalmot. Dali-dali nila itong sinaklolohan. Si Makoy ang humabol sa bata, samantalang si Lito naman ang tumulong sa matanda. Sa likuran ng manukan nagpunta si Memo. Anyong aswang na ito. Huminto roon at hinintay ang pagdating ni Makoy. Sa sandaling nagkaharap ang dalawa, kagad silang nagsagupaan. Naging maingat si Makoy at inalala ang mga natutunan. Hindi nagtagal ang laban dahil nakatsyempo ito kaagad. Isa pa sugatan na ang aswang. Pagkatapos ng ilang beses na pagtaga ay bumulagta na lamang ito. Sinubukan pang lumaban ngunit tuluyan ng nalagutan ng hininga. Napabuntong hininga na lamang siya at napatitig dito. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Mang Omeng kasama si Lito. Parehong nagulat sa nadatnan. Pasensya na po, pero kailangan ko talagang gawin yung nararapat Isumpa niyo na lang po ako sa ginawa ko sa apo niyo. Maluwag ko po itong tatanggapin. Wika ni Makoy sa matanda. Hindi nakapagsalita si Mang Omeng na mga sandaling yun. Nanginginig na lumapit sa bangkay ng apo. Ano pa nga bang gagawin kung isang halimaw na ang kaharap natin? Hindi kita masisisi, Makoy. Pero masakit tanggapin ang nangyaring ito. Ito ang tanging naiwika ng matanda. Nang mahimasmasa ng lahat, inayos nila ang katawan at saka binigyan ng maayos na libingan. Pasikreto namang pinabauna ni Makoy ng papel na may nakasulat na orasyon ng kabaong. Matitiyak nito ang kamatayan ng aswang at wala ng pag-asang magbalik buhay kahit sa ano pang paraan. Isa ito sa tinuro sa kanya. Pagkatapos nag-usap sila kasama ang pamilya ng nasawi. Nagawa namang magpatawad. Ngunit hindi madaling kalimutan lalo na't mahal na mahal nila ang bata. Hayaan mong ang panahon ang maghihilom ng sugat mo at sa pamilya ni Aling Dina. Ang nangyari kasi, hindi madaling tanggapin. Baka sakaling paglipas ng panahon
unti-unti nilang makalimutan at makausap ka na wala ng bigat sa pakiramdam. Pero alam mo Makoy, ang angas mo ng mga sandaling yun ah. Walang takot mong nilabanan yung aswang kahit na hindi mo alam kung ano yung kahahantungan. Pwedeng ikaw yung mamamatay sa engkwentrong yun eh. Hanga ako sa'yo pare. Pero sana mapatawad mo na yung sarili mo. Kagaya ng sinabi mo, ginawa mo lang kung ano yung nararapat. Hindi na madadaan sa anumang pakiusap yung nilalang eh. At walang ibang pagpipilian kundi puksain. Kasi kung hahayaan lang natin, darating yung araw na tayong mga tao yung bibiktimahin nila. Nakuha mo ba yung ibig kong sabihin? Mahabang wika ni Lito nang makita si Makoy na tahimik sa isang tabi. Oo naman. Sa katunayan, masaya ako na sa wakas nagamit ko din yung tinuro ni Lolo. Pero ang hindi ko lang matanggap sa ngayon, bakit kailangan pa yung taong malapit sa atin? Si Memo, alam mo naman na parang kapatid na yung turing ko, pati sa lahat ng mga bata rito sa atin. Tugon ni Makoy. Alam mo, nangyari yung lahat ng to dahil sa batang napadpad dito noong araw. Dahil sa lecheng aswang na yun, may nadamay pa. Kung nasan man siya, sana tinutugis na. Muling wika ni Lito. Naging tanda ang nangyari hindi lang kina Makoy at Lito, kundi sa lahat ng tao sa sitio. Kaya sa tuwing may taong napapadpad sa lugar, kagad nilang pinagtutuunan ng pansin. Sinisita kung merong kahinahinalang kilos. At sa paglipas ng mga panahon, hindi na kailanman nasundan ng anumang kababalaghan ang kaganapang yon. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Taong 1990, Negros Occidental. Nang mga panahong ito, isang mangingisda sa karagatan na sakop ng San Enrique itong si Tonton. Panganay sa 8 magkakapatid. At ang ama ay isang paralitiko. Maagang pumanaw ang ina dahil sa sobrang pag-inom. Kaya naman silang magkakapatid ang nagtutulong-tulong upang makaraos sa pang-araw-araw na buhay. Sa tuwing dadaong mula sa pangisda si Tonton, kagad namang nilalako ng 2 kapatid na babae ang huling isda. Kakain at magpapahinga lang siya saglit. Tapos maghahanda naman ito para maglagak ng mga panggal o yung panghuli ng alimang sa ilog. Sa ganitong paraan ay tatawid ng binata ang pang-araw-araw na pangangailangan. Maging ang gamot ng ama. Minsan isang umaga, umuwi si Tonto na walang huli sa kadahilanang nasira ang lambat. Dahil aksidente itong nadaanan ng barko. Medyo malalim na din kasi ang kanilang pinaglalagakan ng lambat. At kadalasan ay may napapadaan pang mga barko. Tay, pasensya na po ah. Nasira po yung lambat natin eh. Wala po ako nahuli. Huwag kang mag-alala Tonton. Gamit lang yon, kayang palitan. Ang bahalaga anak, ligtas kang nakauwi dito. Puntahan mo ang tiyo Ariel mo. Manghiram ka sa kanya ng labay para kahit papano makalakad ka ngayong umaga. Kagad namang umalis ang binata upang magpunta sa tiyuhin. Hindi naman siya nito tinanggihan. Dahil alam niyang si Tonto na lang ang inaasahan ng mga kapatid at ng imbalidong ama. Bagaman hindi masyadong gamay ni Tonton ang paggamit nito. Wala din siyang nagawa kundi ang makipagsapalaran. Kagad siyang nanghuli na maliliit na alimasag upang gawing pamain. Pagsapit ng hapon, nagsimula na itong magladlad ng kanyang dalang labay. Humigit kumulang 200 metro ang haba nito. Merong mahigit 500 kawil. Isa-isa niya itong pinainan sa dalampasigan, kasama ang 2 pa niyang kapatid na lalaki. Habang nag-aarya ay tila naramdaman niyang may humila sa pisi.
Hindi ito pangkaraniwan. Nakalutang pa ito sa tubig dahil hindi pa niya naibababa ang pabigat. Pinakiramdaman ng binata ang hawak na pisi. Laking gulat niya nang bigla na lang itong hinatak pa ibaba. Sa kasamaang palad, sumabit ang ilang kawi sa damit at nahulog sa tubig. Dali-dali itong naghubad at pinilit sumampa sa bangka. Nang tuluyang makasampa, tinignan niya ang pisi na nooy tuloy-tuloy pa din sa pagbulusok pa ibaba. Hindi na niya ito pinigilan. Sa halip ay naglagay siya ng boya o palitaw sa pinakadulo ng labay. Sa isip-isip ng binata, isang napakalaking isda ang humahatak nito. Kaya hinayaan na lang niyang mapagod bago hatakin. Hanggang suminto na ang paghihila nito. Sinimula ni Tonton ang marahang pag-angat ng pisi. Napangiti ang binata dahil kahit bumuhol ang labay, may ilang malalaking isda ang kumagat ng kanyang mga pain. Tuloy-tuloy lang ito sa pagbatak ng labay. Hanggang sa halos nasa dulo na ito. Dito niya napansin ang kakaibang bigat ng pising hinihila. Dahil imbes na lumaban, tila sumasabay ito sa bawat paghatak. Marahan ang ginagawa niyang paghihila dahil ayaw niyang makawala ang kung anumang nilalang na nasa dulo ng labay. Alam ni Tonton sa sarili, malaking isda ang nahuli at laking gulat niya nang tuluyan niyang maiangat ang labay dahil isang napakalaking pagi ang kumagat sa pamain. Dali-dali niya itong sinabita na malaking kalawit at tinali sa hulihan ng bangka. Matapos yon, nagpa siya na din itong dumaong. Pinagtitinginan siya ng iba pang mangingisda dahil sa hila-hila na napakalaking pagi. Tinatayang nasa mahigit 80 kilos ang timbang nito at napakahaba ng buntot. Abay insan nakachamba ka. Siguradong malaking pera yan Kaagad nitong tinulungan si Tonto na maiahon ang isda. Dinala nila ito sa bagsakan na kaagad namang binili ng mga komprador. Akmang aalis na sana, nang muli itong tinawag ng bumili ng kanyang huli. Ata, hindi mo ba kukunin ng tabak at buntot nito? Abae, sayang naman. Hindi ko din magagamit to eh. Nagtataka naman si Tonton dahil hindi naman niya ugaling mag-ipon ng mga bahagi ng katawan ng isdang nahuli. Ngunit nang ipaliwanag sa kanya ng lalaki kung ano ang pwedeng paggamitan sa tabak at buntot page, nagkaroon siya ng interes. Alam mo to, marami naghahabol nito lalo na ang mga manggagamot. Pangunta kasi ito sa mga aswang eh. Lalo na ang tabak, nako. Pag naisaksak mo na ito sa katawan ng aswang, hindi na nila ito mabubunot. Agad itong tinanggal ng kumprador. Iniabot kay Tonton. Sinubihan niya ding patuyuin ito ng binata sa araw kasama ng buntot. Ginawa naman yon ni Tonton at nang tuluyang matuyo. Laking gulat ng binata dahil tumigas ang buntot na tila isang latigo. Mahigit 1 dipa ang haba nito. Ginawan niya ng hawakan para hindi ito dumulas sa kamay. Nang tignan niya ang tabak, nakita nito ang malalagari ng mga talim. Namangha ang binata dahil noon pa lang siya nakahawak ng tabak ng page. Isinabit niya ang buntot ng page sa itaas ng kanilang pintuan. Samantalang ang tabak naman ay ginawan niya ng espesyal na sisidlan. Ito ang dinadala sa tuwing mangiilaw o papalaot. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nagamit ng binata ang tabak. Nung minsang nagpasama sa kanya ang tiyuhin ng mangilaw ng palos sa ilog. Habang naglalakad papunta sa mababaw na parte, nakarinig si Tonto ng tunog ng isang naglilimlim na manok. Kaagad niya itong binanggit sa tiyuhin. Ngunit sinabi nitong ibon lang ang may gawa nun. Hindi na niya ito pinansin. Ngunit sa kalagitnaan ng paghahanap nila ng palos na huhulihin,
May biglang tumalon sa putikan. Kapwa silang nagulat at kagad itong inilawan ng tiyuhin. Isang matandang babae ang nakita nilang nakaharap sa kanilang dalawa. Nakabuka ang kamay nito na tila nakahandang sakmalin sila. Napangiti naman ang tiyuhin ni Tonton dahil kilala niya ang matanda. O Aling Tinay, aba gabi na. Ano ginagawa niyo dito sa ilog? Hindi naman nagsasalita ang matanda. Sa halip ay umaangil lamang ito sa kanila. Unti-unti din itong naglalakad papunta sa direksyon. At habang papalapit, unti-unting tumatayo ang buhok na matanda. Biglang nanayo ang balahibo ng dalawa. Akmang tatakbo na sana sila ngunit hindi nila nagawa. Dahil hanggang tuhod ang putik na inaapakan nila. Napamura na lang ang tiyuhin ni Tonton. Kagad nitong binunot ang dala niyang itak. Ano ka ba namang aswang ka? Pati ba naman dito sa baryo natin nambibiktima ka? Dahil sa hindi sila makakilos na maayos, inantay nilang ang matanda ang makalapit para atakihin ito. Nakatulala pa din si Tonton ng mga sandaling yon. Dahil ito ang unang beses niyang makasagupa ng isang totoong aswang. Kagad naman siyang siniko ng tiyuhin. Nang makabalik sa ulirat ay binunot niya ang kanyang daladalang tabak. Nang makalapit na sa kanila ang matanda, winasiwas ng tiyuhin ang dalang itak. Tinatamaan niya ang matanda ngunit tila dumudulas lamang ang talim sa kanyang balat. Laking gulat ni Tonton nang biglang tumalon pa itaas ang elemento at dinambahan ang tiyuhin. Pinipigilan ni Tio Ariel na hindi siya makagat ng aswang. Ngunit napakalakas nito. Biglang kinagat ng matanda ang daliri ni Tio Ariel. Dahilan para maputol. Napahiyaw sa sakit ang tiyuhin. Ito ang nagpabalik kay Tonton sa ulirat. Walang pagdadalawang isip niyang tinarak ang tabak sa likod ng aswang. Napahiyaw naman ito sa sobrang sakit. Nagpagulong-gulong ang nilalang sa putikan. Habang pinipilit bunutin ang nakatusok na tabak ng pagi sa kanyang likuran. Hanggang sa tuluyan na itong tumakbo palayo. Itinali ni Mang Ariel ng kanyang damit ang naputol na daliri. Inaya si Tonton na puntahan ang bahay ng matanda. Ngunit hindi sumang-ayon ang binata. Minabuti nitong dalhin ang tiyuhin sa ospital upang maagapan ang pagdurugo ng sugat. Walang hiyang Aling Tinay yun Magbabayad siya sa pagputol niya sa kamay ko. Binalaan din niya ang binata na mag-iingat dahil sa ginawa niya. Maaaring namarkahan na ito ng aswang. Pagka-uwi sa tahanan, kagad niyang sinalaysay sa ama ang nangyari. Simula ng gabing yon, naging alerto si Tonton. Bago siya umalis ng bahay para mangisda, nagsasaboy muna ito ng asin sa kanilang pintuan. Itinuro ito sa kanya ng tiyuhin. Ngunit isang madaling araw, kakauwi pa lang ni Tonton galing sa pangingisda. At habang papalapit sa kanilang tahanan, may nakita ito na isang aninong tila nagtatago sa puno ng niyog. Pinili niyang pagmasdan ito mula sa malayo. Nanlaki ang mga mata niya nang tuluyang lumabas ang nilalang. Kulay itim ang balat nito. Kitang-kita ni Tonton ang kabuuang anyo ng elemento. Dahil sa sulo na iniwan niya sa labas ng tahanan. Wala itong saplot at ang balat nito ay parang napakakintab. Na tila punong-puno ng langis o isang uri ng malapot na likido. Nagpaikot-ikot ito sa labas ng tahanan. Tila may kung anong hinahanap. Nakita ni Tonton ang pagtalon nito sa bubong. At saktong nakatalikod sa kanya ang nilalang. Kaya kinuha niya ang pagkakataong yon upang tumakbo papasok sa loob ng tahanan. Dali-dali niyang sinilip ang silid ng ama.
Nakahinga naman siya ng maluwag na makitang mahimbing na itong natutulog. Marahan naman siyang naglakad papunta sa silid ng mga kapatid. Laking pasasalamat niya at nasa maayos itong kalagayan. Naupo si Tonton sa sala upang pakiramdaman ang pagkilos ng nilalang sa bubong. Marahan itong naglalakad at maya-maya ay tila hinahawi nito ang bubong na gawa sa kugon. Napatayo ang binata at kagad naghanap ng sandatang gagamitin. Hanggang sa maalala niya ang buntot pagi na sinabit sa pintuan ng tahanan. Nang makuha na niya ito, sakto namang bumulusok ang nilalang mula sa kanilang bubungan. Dahilan para magising ang mga kapatid ni Tonton. Dali-dali itong tumakbo sa nilalang. Hinagupit ito ng buntot pagi. Napaliyad ang nilalang sa sobrang sakit. Nagtataka ang binata dahil wala sa likod ng nilalang ang tinarak niyang tabak ng pagi. Nilingon siya ng nilalang at umangil ito ng napakalakas. Sabay sugod papunta sa kanya. Dali-dali naman siyang lumabas ng tahanan para doon harapin ang nilalang. Nung nakalapit na sa kanya ang aswang, muli niya itong hinampas ng hawak na sandata. Tinamaan ito sa braso at kitang-kita ni Tonton ang tila unti-unting pag-aagnas ng balat. Muli siyang umamba ng hampas. Ngunit sa pagkakataong yon ay biglang pumulas ng takbo ang aswang. Kagad itong naglaho sa kadiliman. Dali-dali na ding pumasok ng tahanan si Tonton. Gawa ng nagising na din ang ama dahil sa ingay. O anak, ano bang nangyayari? Sino bang nakalaban mo? Isang aswang po tayo eh. Sinugod niya po tayo dito sa bahay. At sa palagay ko, mukhang hindi nila tayo titigilan ah. Hindi na nagawang matulog ng binata. Pagsikat ng araw, kagad niyang pinuntahan ang tiyuhin sa tahanan nito. At saktong naroon ang pinsan niyang si Damian at mga kaibigan. O pinsan, balita ko sinugod daw kayo ni Tio Ariel ng aswang sa ilog ah. Oo nga insan eh. Naputulan pa ng daliri si Tio Ariel eh. At kanina namang madaling araw, may isa ding sumugod sa bahay namin eh. Pagkarinig ni Tio Ariel sa sinabi nito, kagad naman itong lumabas ng tahanan. Hindi ba si Aling Tina yung sumalakay sa inyo, Tonton? Tanong ng tiyuhin. Umiling lang ang binata at sinabing alam niyang ibang aswang ang sumalakay. Dahil tinandaan niya ang sinabi ng tiyuhin na hindi na mabubunot ang tabak ng pagi mula sa katawan ng aswang na nasaksak nito. Sa palagay ko po, Tiyo, hindi tayo titigilan ng mga lintik na yun eh. Kaya nagpasya po ako na sugurin na sila sa kanilang tahanan mamaya. Sumang-ayon naman ang pinsan si Damian. Nakisama na din ang mga kaibigan nito. Ito din pala ang laman ng isipan ni Tio Ariel. Kaya pagsapit ng dilim, kaagad silang nagtipon ng mga kagamitan na pwede nilang gamitin panglaban sa mga aswang. Kagaya ng sibat na gawa sa bagakay at mga tulos mula sa sanga ng puno ng bungalon. Sinalaysay din ng binata ang pinsalang naidulot sa nilalang ng hampasin niya ito ng buntot pagi. At bilang mga mangingisda din ang pinsan at mga kaibigan, kanya-kanya silang kuha ng mga buntot pagi na inipon nila sa kani-kanilang tahanan. Nang matipon na nilang lahat ang kanilang kailangan, kagad na din silang lumakad papunta sa tahanan ni Aling Tinay. Nagulat ang mga tao sa kanilang barangay na makita ang mga kabataan na may dalang sulo, sibat at buntot pagi. Dahil sa pagtataka, sumunod ang ilan sa kanila papunta sa tahanan ng aswang. Pagkarating nila doon, nakita nilang nakaupo sa atangan ng bahay nito ang isang lalaki. At ayon kay Tio Ariel, ito ang anak ni Aling Tinay.
Nakatingin ito sa kanila ng masama. Biglang tumayo. Naglakad ito papalapit sa mga taong bayang nagtipon sa harap ng tahanan. Anong ginagawa niyong lahat dito sa bakura namin? Bakit may dala kayong mga sulo? Kagad namang sumigaw si Damian bilang tugon. Hoy, huwag ka nang magmaang-maangan, Fausting. Ilabas mo ang nanay mong aswang. Mga walang hiya kayong aswang kayo. Bigla namang kumunot ang noo ni Osting na tila walang nalalaman. Ano bang ibig mong sabihin, Damian? Mag-iingat ka sa mga bintang mo at baka ipakulong ko kayo dahil sa pagsugod niyo sa tahanan ko. Ngunit nagmatiga si Damian. Akmang susuguri na sana niya ang tao nang bigla itong awatin ni Tonton. Sandali lang, insan. Osting, sinalakay kami ng tiyuhin ko noong nakaraang linggo. Habang nangiilaw kami sa ilog, positibong nakilala ni Tio Ariel ang nanay mo. Kaya hanggat maaari, makipagtulungan ka at umamin ka sa mga nangyari. Ngunit nagalit si Osting at kumuha ito ng itak sa loob ng tahanan. Maya-maya ay narinig ni Tonto na tila may nagsasagutan sa loob ng bahay. Nagkakandahulog na din ang mga gamit. Nagpa siya ang binatang pasukin na ito upang tignan, ngunit mahigpit niyang sinabi sa mga kasamahan na siya na lamang mag-isa ang papasok. At nung nasa pintuan na ito, nakita niya ang isang matandang babae na pinipigilan si Osting. Nakatalikod sa kanya ang matandang babae. Ngunit nakilala niya ito. Wala din ang tabak ng paging itinarak niya sa likuran. Sandali lang, Osting. Uminahon ka muna. Patawarin mo kami. Maaaring nagkamali nga kami na napagbintangan. 2 beses kasi akong sinugod ng nilalang sa bahay namin. Kaya hindi mo din ako masisisi na ibintang ang nangyari sa inakala naming nanay mo. Kagad namang huminahon si Osting. Kinausap na maayos ang binata. Hindi aswang ang nanay ko, pare. May sakit siya at nakaratay na sa higaan. Kaya hindi ako naniniwala magagawa niya kayong tambangan sa ilog. Laking gulat ni Tonto nang sabihin ni Osting ang dahilan ng pagkakasakit ng ina. Ayon sa binata, may ginamot siyang niyanggaw ng isang aswang. At dahil sa napakalakas ng nilalang, kaya napinsala nito ng rebelta ang nanay ng binata. Kilalang manggagamot si Aling Tinay sa lugar. Kaya naman imposible maging aswang ito. Mukhang alam ko na kung sino may kagagawa ng pananalakay sa inyo, mga Ariel. Nay, dito na po muna kayo. Kailangan ko ng tuldukan ng ginagawa ng impaktong to. Pinangunahan niya ang muling pagmarcha ng mga tao papunta sa totoong bahay ng mga aswang. Habang nasa daan, isinasalaysay nito kay Tonto na ilang beses na din niyang sinubukang sugurin ang mga nilalang. Ngunit palagi siyang pinipigil ng ina. Sa kadahilan ng nag-iisa lamang ito at kulang sa kaalaman at sandata. Ngunit sa pagkakataong yon, nagkaroon ng kumpiyansa ang ina na magagawa nilang talunin ang elemento. Pagkarating nila sa mismong tahanan ng aswang, medyo nasa dulo na ito ng ilog at sakop na ng kabilang barangay. Kagad namang napatakip ng ilong ang mga kasamahan dahil sa nakakasulasok na amoy na tila nabubulok na laman ng tao. Napansin din nilang walang tao sa loob ng kubo, kaya napagpasyahan nilang pasukin na ito. Laking gulat nila nang buksan ng pinto dahil 2 patay na katawan ng tao ang nakita. Isang matandang babae na nakadapa sa sahig at isang lalaking halos kaedad lamang ni Tio Ariel na nakaupo naman sa sulok ng silid. Inilawan nila ang mga bangkay. Dito nakita ni Tonton ang mga latay sa braso at dibdib ng lalaki. Ito yung aswang na sumalakay sa tahanan
at mas lalong nakumpirma ang hinala niya nang makita ang tabak ng buntot pagi na nakabaon sa likod ng patay na katawan ng matandang babae. Nang malaman nilang patay na ang mga ito, kagad naman nilang sinunog ang kubo. Nakahinga na din ng maluwag si Tonton at ang iba pa dahil napatunayan nilang totoo ang mga aswang. Isinalaysay din sa kanya ni Osting ang dahilan ng kamatayan ng mga ito. Ang buntot at tabak ng pagi, lason sa mga elementong kagaya ng aswang. Kaunting dampilang nito sa balat. Maaari na nila itong ikamatay. Sa kasalukuyan, may isda pa din ang kinabubuhay ni Tonton. Palagi niyang babaunin ang mga karanasan nang minsang nakapatay siya ng aswang gamit ang buntot at tabak ng pagi. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.